Magandang araw mga kamansab. Muli ako nagbabalik para magbigay ng mga kapanapanabik na istorya. Kaya huwag niyong kalimutan mag-like, comment at subscribe para lagi kayong update sa mga susunod na kwento. Ang kwentong ito ay pinamagatang Lihim Namin ni Tito. Ako nga pala si Reggie, 21 years old. Isang patagong bisexual, at si Tito Limuel naman ay nasa edad na 33. Tangkad, maganda ang pangangatawan, matangos ang ilong, gayumanggi ang kulay ng balat, at hindi maitatanggi ang kagwapuhan niya. Si Tito Limuel ang bunsong kapatid ni Papa na kasalukuyang naninirahan sa amin habang naghahanap ng mapapasukang trabaho. Bata pa man ako noon ay kapansin-pansin na ang kagwapuhan ni Tito Limuel. Hanggang sa muling manirahan siya sa amin ay hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Ganun pa man ay hindi pa rin alam ni Tito Limuel na may lihim akong pagtingin sa kanya. Hanggang sa mangyari ang mga bagay-bagay na ito. Araw ng Lunes ng umaga, habang naghahanda ako ng aking kakainin, ay biglang lumabas na kwarto si Tito Limuel at halatang kagigising lamang nito. Iisang kwarto lang naman ang tinutulugan namin, pero magkaiba na kama. Habang marahan siyang papalabas ng kwarto, ay bahagya niyang pinunasan ng kanyang mga mata. Marahan niya tinungo ang banyo. Kapansin-pansin din na hindi lang si Tito Limuel ang nagising. Dahil sa kanyang paglalakad, ay sumasabay sa paggalaw ang kanyang gising na mansab. Halata na tanging maluwag at manipis na boxer lang ang kanyang suot. Madalas ko naman nasisilayan yun. Hindi yun naman na ako nagulat pa. Dahil iisa lang naman ang aming tinutulugang kwarto ni Tito Limuel. Minsan naman, kapag may pagkakataong kakatapos ng maligo ni Tito Limuel, ay papasok siya ng kwarto at doon magbibihis. Hindi siya naiilang sa akin dahil hindi naman niya alam kung ano ang tunay kong pagkatao. Pero dumating ang isang araw at nag-iba ang mga pangyayari. Dumating ang pagkakataon kung saan ay naisipan kong kuhanan ng video si Tito Limuel habang masarap itong natutulog. Halatang lasing si Tito Limuel dahil nag-inom sila ni Papa ng mga araw na yun. Habang masarap na natutulog si Tito Limuel, ay tanging manipis na lumang boxer ang takip nito. Hindi ko napigilan ang sarili ko, kaya naisip kong kuhanan siya ng video. Hindi naman ako nabigo dahil nagawa ko naman ang mga gusto ko sa araw na yon. Mabilis kong sinave sa gallery ng phone ko ang bidyong nakuha ko. Para sa mga pagkakataong malamig, ay mabilis kong mababalikan ang mga video ni Tito Limuel. Ilang araw pang lumipas, ay napagpasahan ni Papa at Mama na magbakasyon sa Batangas. Dahil mahal na araw, at isang linggo silang mananatili doon. Kaya dalawa lamang kami ni Tito Limuel ang may iwan sa bahay. Masaya naman ako sa mga desisyon nila dahil sa isip-isip ko ay masusolo ko si Tito Limuel sa bahay. Hindi naman ako nagkamali dahil sumapit ang kinagabihan ay niyaya ako ni Tito Limuel na uminom. Dahil wala naman daw sila Mama at Papa, kaya malaya ako. Mabilis naman ako sumang-ayon sa kanya. Kaya agad siyang bumili ng 2 bote ng malaki ng Red Horse. Agad naman siyang nakabalik ng bahay. Mabilis kong inihanda ang mga gagamitin namin. Maya-maya pa, ay agad na kami nagsimula ng inuman. Ilang minuto pa, ay bigla nagtanong si Tito Limuel sa akin. Uy Reggie, di ba may mga dinownload kang movie sa phone mo? Tara panoorin natin habang nagiinom. Kaya mabilis kong ibinigay sa kanya
yung phone ko para makapili siya. At agad naman ako tumubo ng banyo para umihi. Maya-maya pa ay naalala ko na meron pala akong video ni Tito Limuel doon. Kaya minadali ko ang aking pag-ihi at agad bumalik. Pero huli na ang lahat dahil naka-play na yung video na napili ni Tito Limuel. Para ako nabandian ng malamig na tubig dahil sa hiya. Pero buti na lang, hindi nakita ni Tito Limuel yung video niya sa phone ko. Dahil ang na-play niyang movie ay yung mga na-download ko. Ilang minuto pang lumipas ng aming pag-iinom, halatang may tama na kaming dalawa. Dahil paubos na rin yung iniinom namin. Pero muli nagpabili si Tito Limuel sa akin ng dalawa pang malaking Red Horse. Isang oras pang lumipas habang patuloy kami nag-iinom at tumatagay ay nagulat ako sa tanong ni Tito Limuel. "Uy Reggie, kailan mo ginawa yun?" Agad ko naman siyang sinagot ng, "Ano yun Tito?" Mabilis niya ako sinagot ng, "Yung kinukuhanan mo ako ng video habang tulog ako." Nagulat na lamang ako dahil akala ko ay hindi niya nakita yung mga video sa phone ko. Pero nagkamali ako. Hindi na ako nakasagot pa sa kanya at agad na nag-sorry. Pasensya na Tito. Hindi na mauulit." Mabilis naman ako sinagot ni Tito Limuel. "Okay lang yun Reggie. Sabihin mo lang si Tito Limuel kung gusto mo ng mansab. Hindi ko naman ipagdadamot sa ito. Pagsawaan mo habang single pa ako. Hindi ko ipapaalam sa mama at papa mo." Sabay ngiti ni Tito sa akin at tapik sa balikat ko. Walang mapaglagyan ng saya ko nang marinig ko ang mga sinabi ni Tito Limuel. Sa isip-isip ko ay, ngayon, alam na ni Tito Limuel ang lihim ko. At malaya ko nang magagawa ang mga ninanais ko sa kanya. Maya-maya pa ay huling tagay na ni Tito Limuel. Halatang lasing na ito. Kaya mabilis ko siyang inaya na pumasok sa kwarto at ako na maglilinis ng mga ginamit namin. Agad naman siyang tumungo sa kwarto para matulog na. Matapos kong malinis ang mga ginamit namin, ay agad din akong tumungo ng kwarto para matulog. Mabilis kong binuksan ang ilaw at agad na lumantad sa akin ang walang takip na laman ni Tito Limuel. Sa kamo ko siya nakahiga. Biglang nagsalita si Tito Limuel at mabilis akong inaya. "O Reggie, kanina pa kita inaantay. Sige na, simulan mo na." Mabilis akong lumapit sa kanya at ginawa ang nararapat. Ilang minuto pang lumipas ay tagumpay kong nainom ang kape ni Tito Limuel na matagal ko nang pinapangarap. Dahil sa pagod ni Tito Limuel ay mabilis itong nakatulog. Kaya hinayaan ko na lamang siya na matulog kaming iisang kama. Hindi pa ito ang una at huli ng mga lihim namin ni Tito Limuel. Muli kong ibabahagi sa inyo pag may sapat na akong oras. Muli, ako si Reggie at ang aking Tito Limuel. Maraming salamat po. Maraming salamat mga kamansab sa pakikinig. Muli niyong abangan ang susunod na kwentong ibabahagi ni Reggie. Kaya huwag mong kalimutan mag-like, comment, subscribe para sa mga susunod na istorya. Maraming salamat mga kamansab.